Good morning guys. Pagpalang umaga sa ating lahat. Ako muli nagpabalik. So, parang maulan na araw ngayon. Dahil sa ating pagpapalik. So, ano akong share sa inyo? Maliit na salita ng Panginoon. Our verse for today is Romans 10:17 na nagsasabi, faith is come from the hearing, and hearing the word of God is from the hearing from the words of Jesus Christ. So, ano ba yun guys? Kung iisipin natin, mas pinakamalalim yung salita niyon. So, para maging malawak pa ang ating pananampalataya at pagkilala sa Panginoon, we try to listen a gospel song, try to listen with the podcast, try to listen with the preaching with the other pastor, and the most of all is try to read your Bible and seeking the truth of God. Dahil if you have your own knowledge coming from the words of God and coming from the Holy Spirit, because the word of God is Holy Spirit's guiding you to understand this. If you don't understand the words of God from the Bible, Holy Spirit is guiding you to understand this. Holy Spirit give you understand, and Holy Spirit give us wisdom to understand the Word of God. It's writing on the Bible. So, seeking the truth in the Bible, and then the people sharing to you the Word of God, listen and make it understand what is God saying on His gospel. So God is dictate us to understand the people that who sharing to us the word of God. No, sabi ng Panginoon, sasalain natin ang salita niya na ating napapakinggan mula sa ibang tao sa kanyang salaan. Yun ang sabi ng Lord sa salita niya, di ba? So, mayroon akong kwento sa inyo guys. One time, may na-encounter ako sa bus. Nag-share siya ng Word of God about rapture. So, dahil ako'y curious sa rapture, kasi nakikinig talaga ako sa mga matatanda sa akin, lalo na matatanda sa pananampalataya. Nakikinig talaga ako sa kanila dyan. Kasi, may mga something na pwede kang makakapulot ng aral sa kanila at to add your knowledge about sa iyong faith. Kasi karagdagan ng pananampalataya natin yun. So, ako guys, sabi ko, okay, pakikinggan ko yung sharing mo. That is a word of God, and I respect the word of God above me. So, word of God, sabi ko, okay, pakikinggan ko, share. So, dapat pag nag-share ka ng Word of God, guys, make sure mo na una-una doon, i-share mo yung pagbabago ng tao. Pagbabago kasi kung hindi mo nilinis ang pagkatao mo, hindi mo nilinis at tiningan ng kapatarwan ang mga kasalanan mo. And then the Word of God it can transform us inside and out. Hindi natin hinuhusgahan ang mga taong nag-share ng Word of God, guys. Pero, she is sharing about rapture. And then, sabi niya, kapag hindi ka daw hindi ka daw makakasama sa rapture. At ang sagot ko doon, sa kanya, and you need to know about the rapture. Kasi kung ikaw mismo na nag-share ng Word of God, sa pananalita mo, the way how you speak, and the way how to feed the Word of God to the people
feeling ko may mali doon. Kasi, the way how you feed the Word of God to the people is like you feeding the Word of God. And then sinasabi mo sa tao, buksan mo ang bunganga mo. Ito dapat ang kakainin mo. Dahil ito ang alam ko. Diba? That's unpolite sharing the Word of God. Hindi yun makakatotohanan, guys. So, ayoko naman sabihin na bago siguro ikaw makakasama sa rapture, siguro baguhin mo yung puso mo muna. Kasi pag once na hindi mo nilinis ang puso mo, guys, at puno pa yan ng galit dyan, puno pa yan ng pagkukumpara-kumpara, puno pa yan ng pagkainggit, puno pa yan ng lahat ng bitterness, lahat ng kapighatian. No, sasabihin ko sa ating sarili, we cannot to be included with the rapture. Oo, naniniwala ako sa rapture, guys. Pero kaya nga tayo nandito sa mundo di ba? Kaya nga tayo mga anak ng Panginoon Kasi kung darating man yung rapture na yan, dapat kailangan we are already transformed, di ba? Pero kung hindi man darating yung rapture na yon, dapat may pagbabago pa rin sa buhay natin. Yun nga ang sinasabi, we need to work hard to change ourselves, to change our character, to change our mindset, to change sa salita ng Panginoon, guys. There are a truly transformation. Kapag nakikita mo na parang hindi nagbabago kung ano ang kalagayan ng puso mo, I think you need to change your church. I think you need to change your community kung saan ka napapabilang. Kung ang church na napupuntahan mo, nasa tingin mo, kilalanin natin. Guys, ito tips ko lang sa inyo, sa mga manonood at sa mga followers ko at silence viewers. Gusto kong meron akong i-share sa inyo, guys, na ito'y pinaka-importante sa lahat. Kailangan natin kilalanin natin kung anong klase ang puso natin. That's the very, very important, guys. Kailalanin natin kung ano yung puso, ano yung kalusugan ng puso natin. Yan ba'y itim? O nanatiling pulang-pula pa rin? Ibig sabihin, pag pulang-pula, ibig sabihin that's puso na natural, puso na walang galit, puso na walang ingbi, puso na walang kapighatian sa pamilya, kapighatian sa relationship, kapighatian sa mga kaibigan, kapighatian sa mga taong iyong nakakasalamuha. Dapat we need to seek our heart, guys, kasi kailangan natin baguhin ang kalagayan ng ating puso. Kasi ang puso, guys, looks like a tree yan na naglalago. Kasi ang puso ay pinanggalingan ng buhay natin. Diba? Kaya anything else, nagsisimula siya sa puso. So, kailangan natin baguhin ang puso natin. Gawin natin itong pusong malusog at pusong pula. Hindi siya pusong itim o anong kulay niya. Kailangan pulang-pula ang puso natin. Yung gumaganon-ganon siya sa tibok ko, tapos kulay pula. Hindi siya pusong maputla. Kailangan pulang-pula na puso. Doon, kapag once na nabago mo yon, from inner to outside, you have already transformed sa Word of God. Ay kapag kung hindi tayo nagtatransform, paano tayo makakasama sa rapture? Yun ang aking guys, yun ang aking opinion doon sa taong nag-share sa akin about rapture. Kasi ayoko naman ipahiya siya, so ayoko sabihin sa kanya na I think you need to have to change yourself first before saying about rapture. Kasi naniniwala ako sa rapture, na makakasama ka lang sa rapture when you are the one who fully transform yourself. Transform like Christ. Transform like God. Pero kung hindi kita nakikitaan na you are the same like God, paano ko masasabing you are included to that saying na sinasabi mong kasama ka sa rapture? Paano mo nasasabing 101% na makakasama ka sa rapture? Kilala kita. Kilala ko kung ano yung kalagayan ng puso mo.
Di ba? So dapat una-una, hingin natin sa Panginoon na, Lord, fill me with the fruits of Spirit. Lord, help me to change my heart. Lord, guide mo yung mga salitang lumalabas sa bibig ko. Fill my heart with a humble heart. Fill my mind with a understanding mind. Tanggalin mo ang lahat ng mga pag-uugali na hindi kaaya-aya sa akin. Aminin mo ang lahat ng yan. Dahil sa pag-aamin mo, there's a God that can make it you transform, inner and outside. Hilingin natin sa Panginoon, Lord, change my mind. The way I think, the way I talk, the way I say something. Ikaw, you look after my words come out to my mouth. Lord, tingnan mo ang bawat salita. Kontrolin mo ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Kontrolin mo ang bawat tibok ng puso ko. Kontrolin mo ang bawat emosyon na mayroon ako. Alisin mo ang galit sa puso ko. Alisin mo yung galit sa pagkatao ko. Dapat yun ang hinihiling natin sa Panginoon. And then, you believe na yung mga panalangin mong yon dapat ay hindi ka lang nagsasalita. Dapat that's your praying. Naniniwala ka na the Lord can transform you. And then magpahugas ka sa Kanya. Lord, hugasan mo ako mula ulo hanggang paa. Because I'm still a human being. I'm still doing sin every day. Dapat ganun ang pinapanalangin natin sa Lord. Ano ba ang pinapanalangin natin sa Lord? Bakit hindi tayo nagta-transform? Inner and outside. Diba? Pag nanalangin tayo sa Panginoon, makikita naman natin kung ano yung kasagutan kaagad eh. Pag nanalangin tayo sa Panginoon at sinabi natin ito, makikita mo, wow, ang salita ako ganito kamahinahon. Mahinahon ako magsalita. Lagi pinag-pray. Kapag hindi natin pinag-pray, guys, mananatiling ganun ka magsalita. Rough road ka magsalita. Kaya nga tayo manalangin sa Lord, continue praying to asking His guidance, asking His grace. Kasi yung salita natin sa bibig natin, minsan rough road tayo. Kahit ako guys, aminin ko sa sarili ko, ay sometimes, at hindi lang sometimes, madalas din ako nagsasalita like a rough road. Kasi minsan dala ng emotion. Lalo na kapag stress ka, pagod ka, minsan hindi mo na pero ako kasi lagi ko talagang nare-realize sa sarili ko. Ay, bakit ganun ako? Bakit ganun yung sounds ng tunog ng salita ko? Bakit ganun ang daw ako magsalita? At pag nakatalikod na ako, marirealize ko na sa sarili ko. And then, to my mind, I asking Lord to forgiveness. And I asking Lord, sorry. And then, praying na naman ako, Lord, fill my mouth with the kindness words. Fill my mouth. Dapat ganun guys tayo manalangin sa Panginoon. Bago tayo makipagpanalanginan sa iba. And then you need to work hard, pray for your own selves muna. And then makikita ng iba, we are a God Christ. We are a like Christ. Diba? So, yun lang guys ang ating word of God for today, no? So, meron akong sharing tips sa inyo na gawin nyo yung panalangin na yun. Kasi, in how many years guys, nung nag-change na yung heart ko, talagang pinalangin ko ito. At nakita ko talaga kung paano ko ni-transform ng Panginoon. Kaya isinishare ko sa inyo ito guys. Na ito, panalangin, is not a perfect praying, Lord. Guys, hindi natin kailangan manalangin ng perfect. As you talk God like your friend, na parang nagsusumbong ka sa Kanya. Ganun ang Panginoon guys, ka-love. Ganun napakalaki ng pag-unawa ng Panginoon. We talk God like as a friends, para tayo nagsusumbong sa Kanya, para umiiyak tayo sa Kanyang paanan. Cry to God kung ano ang nais mong hingin sa Kanya. Lord, kailangan ko magbago ang financial ko. Cry to Him. Ayokong mananatili sa poverty. Gusto kong magbago ang financial status ko. Ayoko nang nagigipit ako sa pera. Hingin natin sa Panginoon yun. Diba? Lord, gusto ko ng trabaho. Gusto ko ng mababait na mga amo. Ask Jesus.
Ay, sasabihin ko sa inyo guys, nanggigigil ako magsalita, pero this is the truth. Proven and tested ko na ito. Kaya, mayroon akong confidence na i-share sa inyo at sabihin sa inyo yung ganito. Kasi, I experience testimony for all my prayers. Pag nananalangin ako, nakikita ko pagbabago sa sounds ng boses ko. Nakikita ko, humble heart ako. Pag hindi ka mapagpakumbaba, hingin mo sa Panginoon, Lord, makes me humble. Solo. Lord, makes me humble person. I want to be a good person. I want to be a good children's, like your good children's. Hingin natin sa Panginoon yun, guys. Huwag tayong mahiya. Dahil between you and God only can listen to this. Walang mag-judge sa iyong panalangin. Just you and Lord. In a private room, in your private closet, in your private place, manalangin ka sa Lord ng ganun. Ay, sasabihin ko sa inyo guys, 100% Lord can transform you into head and to the foot. So hanggang dito na lang ang aking sharing, and thank you and peace.